ng tao ay hindi lahat ay ayon dun sa kalooban ng Diyos. Marami nagsasabi na mahal natin yung Diyos, pero sa araw-araw ng buhay, may mga bagay na mas inuuna. Kuminsan, ang tagumpay ng tao, ang kayamanan ng tao, hindi nagmula sa Diyos sapagkat sa maling kaparaanan nanggaling yung kayamanan. So, kaya ang sabi, walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ang tanong nga, sino yung tunay mong paglilingkuran? Bakit nga ba walang maaring makapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon? Basahin natin yung pinagkunan ng paksa. Rich. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Sapagkat kapapuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. So dito tinukoy na, no? Yung sinasabi dito, dalawang Panginoon, yung Diyos at yung kayamanan. Kaya may relasyon din doon sa ating Bible study kanina, no? Ang tinuturo ng ating Panginoong Kristo ay malinaw na hindi pwedeng hati ang puso ng tao sa Diyos at sa kayamanan. Alin yung mga kayamanan? Yun yung mga, hindi lang yung mga material na bagay na mayroon tayo, kundi maging yung mga gawa ng sanglibutan dito sa sanglibutan ito no? Ang dalawang Panginoon ay sumasagisag sa Diyos at sa kayamanan o doon sa mga makasanlibutang bagay. Ang paglilingkod ay hindi lang gawa. Ito ay buong puso at isip at layunin. Kapag sinubukan nating pagsabayin, darating yung punto na pipili ka talaga kung sino ang iyong uunahin. Hindi masama, gaya na sabi ko kaya, hindi masama ang kayamanan. Kaya lang, kailangan nating unahin ang Panginoon. Kung kakalimutan mo yung Panginoon at ang uunahin mo yung kayamanan, yun doon mauuwi na yung kayamanan ang iyong nasunod, ang iyong naging Panginoon. Kung mahal mo ang pera at sanlibutan, mahihirapan kang maging tapat sa Diyos. Ano nga ba yung kayamanan na inilalarawan? Ang kayamanan ay inilalarawan na parang Panginoon na maaaring paglingkuran ng tao. Hindi dahil masama ang pera o kayamanan, kundi dahil kapag ito ang naging pinakamahalaga sa buhay ng tao. Kumisan, nandyan pagka yung kayamanan, nagtagumpay, nawawala yung malasakit sa kapwa, nagiging sakim, nagiging mapagmataas na tao, nasasakripisyo yung pamilya, at higit sa lahat, yung pananampalataya. At nagiging alipin ng takot at walang katapusang paghahangad. Kaya nga sinasabi, hindi dapat paglingkuran ang kayamanan dahil ang tao ay dapat may kontrol sa kanyang salapi o pera, hindi pera ang kumokontrol sa kanya. Kasi meron ganun nangyayari Yung kayamanan na ang kumokontrol sa iyo. Hindi mo na makontrol yung salapi. Ikaw na, hindi mo napapansin. Ikaw na ang kinokontrol ng salapi. Tingnan natin din yung isang halimbawa. Next. Ayan. Di ba? Si Judas Iscariote. Lingkod siya ng Panginoon. Di ba? Gaya na sabi ng Panginoon sa Kristo, hindi maaaring makapaglingkod ang tao doon sa dalawang Panginoon. Pipili at pipili siya.
Si Judas Iscariote, apostol ng Panginoon, kasama ng Panginoon at ng 11 alagad. Pero dumating sa punto na namili siya. Ano ang pinili niya? Salapi. Di ba? Ipinagkaluno niya ang Panginoong Jesucristo sa kakarampot na salapi. Hindi maganda. Ano nangyari? Pinili niya yung salapi. Iniwan niya ang Panginoong Jesucristo. Iniwan niya ang paglilingkod sa Diyos. At lagi sa matandang tipan, ano ay yung utos ng Diyos sa kanyang bayan? Tingnan din natin, una yung utos ng Diyos sa Exodo 20, talatang 1 hanggang 3. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. So utos yun, na huwag magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Katunayan, maging itong mga kaibigan ni Daniel, di ba? Noong magpagawa si Haring Nabucodonosor ng rebulto at ginawang batas na kinakailangan tuwing darating yung oras na yon, sasamba sila, luluhod sila doon sa Diyos-Diyosan na yon. Pero yung 3 kaibigan ni Daniel, hindi sumamba, hindi lumuhod. No? Kahit na makapangyarihan, puno ng salapi, itong si Haring Nabucodonosor, hindi sila napaalipin, hindi sila sumunod, sapagkat alam nilang ito'y labag sa utos ng Diyos. Kung titingnan din natin, may utos yun utos ng hari yun Yung ba ang susundin mo? O yung utos ng Diyos? Na alam mong mali yung inuutos ng hari. Siyempre, ang susundin natin, yung utos ng Diyos. Ngayon, kung i-relate din natin, pagdating sa panahon natin, halimbawa, sa rescue, nagtatrabaho ka bilang sa rescue operation. No? Meron kang 2 cellphone. Yung isa personal mong cellphone. Yung isa para doon sa trabaho mo. Sa pag-rescue. May tumawag pareho. Sino uunahin mo sagutin? Nasa oras ka ng iyong trabaho. Siyempre, ang sasagutin mo, yung tungkulin mo bilang rescue operator, no? Ikaw ang sasagutin mo yon para matulungan kung merong mang humihingi ng tulong. Yun ang uunahin mo. Ang mas priority mo, sagutin, yung atas ng iyong tungkulin sapagkat nasa oras ka ng iyong hanap buhay. Ganon din naman, tayo bilang naglilingkod sa Diyos, mas priority natin yung tawag ng Panginoon. Diba? Yun ang ating susundin. Hindi basta yun ay isang miss call lang, kundi dapat natin sagutin, tuparin. Maging number 1 sa atin sa buhay natin, ang Diyos. Siya yung ating unahin, hindi kung ano mang bagay. Diba? Tulad dito, ang ating pananambahan, tungkulin natin to inutos ng Diyos. Nandito tayo dahil alam nating yun ang utos ng Diyos. Kaya ginagawa natin yung ating tungkulin. Iniwan natin yung mga bagay na pansamantala para sa ating kabuhayan, iniwan natin dahil alam nating mas higit na dapat natin sundin ang ganitong araw ng pagkakatipon. Ngayon, saan pa tayo pinag-iingat ng Panginoong Jesucristo? Ayan, mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Ang sabi, at sinabi niya sa kanila, mangagmaksid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik. So mangagmasid, mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat
Hindi naman dito talaga. Ito panandalian lang yung ating buhay sa sanlibutan, di ba? Panandalian lang. Dapat na ipaglingkod na natin sa Panginoon yung lahat ng ating magagawa, 100% ipaglingkod natin sa Panginoon. Kapag nawala yung lahat ng mga bagay na yan, no? Alam natin, pansamantala lang yan eh. Pag nawala yung lahat ng mga bagay na yan, mga material na bagay, meron tayong inaasahan sa Panginoon. Kaya sa panahon ngayon, parang ang sukatan ng tagumpay ay kung gaano karami ang pera mo, kung gaano kaganda ang buhay mo, o kung gaano karami ang meron ka. Pero ang tanong nga, kapag nawala yung lahat ng yan, ano ang matitira sa iyo? Dahil malinaw yung babala ng Panginoong Kristo, mag-ingat kayo laban sa kasakiman. Sapagkat yung tunay na buhay, hindi nasusukat sa dami ng ating tinatangkilik. Kaya, merong babala laban doon sa kasakiman. Ang kasakiman ay walang katapusan, habang nadadagdagan, lalo pang naghahangad. Di ba ganun naman ang tao? Pag meron na, mas gusto pa niyang, sige, dagdagan pa, naghahangad pa, ng mas marami. Pero ang hindi niya nalalaman, kuminsan, napapabayaan na niya yung kanyang tungkulin sa Diyos. Kaya kung ano ang kailangan meron tayo sa ating buhay, contentment. Di ba? Hindi yun discontent. Kinakailangan, karoon tayo ng kakontentuhan sa buhay. No? Meron kayo, hindi ka lang sumasala sa pagkain, okay na eh. Di ba? Okay na eh. Pero kung meron ka na, hangad ka pa ng hangad, at kuminsan, kahit sa masamang paraan na, gagawin mo para lang makuha mo, makamit mo yung iyong hinahangad. Doon na nga, maraming nasisilo. Ang dyablo. Yun na yung kasakiman. Kaya kinakailangan, matuto tayong makontento sa ating buhay. At magtiwala tayo sa Diyos. Parang yun nangyari yan, di ba? Yung the rich fool. Marami siyang pag-aari eh. Ano ang laging nasa isip niya? Yung mga bagay na material. Sinasabi niya wala na siyang gutom, wala nang kahit ano pang gawin niya, matulog siya, kakain siya. Di ba? Pero ano ang sabi sa kanya ng Panginoon? Hangal ka, paano kung sa gabing ito, kunin ang iyong buhay? Lahat ng kayamanan mo na yan, mapapasa kanino kaya? Hindi niya mapapakinabangan. Ano yung pinakikita doon? Puro kanya. Puro kung ano yung mga bagay na makapagpapasaya sa kanya, wala siyang gutom, pero hindi niya naisip yung para sa Diyos. Ano ba? Yung parte na ito, aking mga kinita, ano ba ang ibibigay ko? Gaano kalaking halaga ba bibigay ko para sa Diyos? Wala nun eh. Puro kanya lang eh. Di ba? So doon yung sinasabi natin na naalipin ng kayamanan. Yung isang Panginoon, ang kanyang sinunod, naging alipin siya ng Panginoon niya na kayamanan. Kaya walang silbi ang kayamanan kung wala ang Diyos. Sa huli, hindi dadalhin sa libingan yung pera. Hindi madadala yung ating ari-arian. Hindi mo lalong mabibili yung buhay na walang hanggan. Gaano ka mang kayaman sa sanlibutan ito, hindi natin kayang bilhin yung buhay na walang hanggan na ipagkakaloob ng Diyos. Kaya, ang tanong nga, yung mahalaga, mayaman ka ba sa harap ng Diyos? Dahil maaaring puno ang bulsa natin, puno ang bulsa mo, pero walang laman ang puso mo pagdating sa Diyos. Kaya ngayon, pumili tayo, kayamanan sa sanlibutan o kayamanan sa Diyos. Okay, maging mayaman sa sanlibutan ito. Kaya nga pinagbilinan ni Apostol Pablo si Timoteo, di ba? Pagbilinan mo yung
mayayaman sa sanlibutan ito, no? Na maging maibigin sa pamamahagi. Doon mo gamitin sa mabubuting bagay. Kaya ang kayamanan nagagamit din para sa pagpaparangal sa pangalan ng Panginoon. Ang kayamanan nagagamit para sa iglesia. Pero kung hindi o mali ang iyong paggamit, doon ka na magiging alipin, magiging Panginoon mo ang salapi. Ngayon, ano ang dapat natin patayin sa ating sarili upang di mauwi sa pagsamba rin sa Diyos-Diyosan? Sa Colosas 3:5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya makita natin, hindi lahat ng kalaban mo pala ay nasa labas. Minsan, ang pinakamalaking kalaban natin, yung nasa loob natin, yung gawa natin, yung pag-iisip natin. Diba? Kaya yung sabi, alin daw yung patayin, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, kasakiman, na iyay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Wala man pala tayong Diyos-Diyosan, image na sinasamba. Pero nasa iyo yung masasamang gawa na yan, katumbas na ikay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Diba? Kaya ang sabi, patayin. Patayin nga ninyo. Hindi sinabing tiisin, hindi sinabing iwasan lang, kundi talagang patayin yung masasamang bagay na yan. Dayan ay mauuwi nga sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya yung sinabi na dapat iwasan, patayin, mga imoralidad, karumihan, masasamang pagnanasa, kasakiman, at nauuwi nga yan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya yun yung ating maiiwasan kung papatayin natin yung lahat ng mga bagay na yan, na hindi na mauuwi sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kapag mas inuna natin yung Diyos, alam natin nandiyan ang pagpapala ng Panginoon. Tulad din ni Sakeo, di ba? Iniwan yun lahat ng yun eh. Sabi kasi patayin eh. No? Lahat ng kasakiman na yun, iniwan ni Sakeo. Di ba naging sakim siya noon dahil doon sa kanyang sobra-sobrang paniningil. Kaya nga ang sabi niya, nangako siya sa Panginoon, isosoli niyang nang makaiapat yung kung siya'y nakasingil ng may daya. At yung kanyang kayamanan, pamamahagi niya, itutulong niya. Ginawa niya yon sapagkat ipinangako niya sa Panginoon. So pinatay niya yung mga bagay na una niyang ginawa at hindi na niya ginawa, kundi sumunod siya. Ang sabi ng Panginoong Kristo, follow me. Sumunod ka. At sumunod niya si Sakeo at naging lingkod ng ating Panginoon. Di ba parang sa cellphone lang din, kapag yung cellphone mo may virus, infected ng virus, pwede mo namang i-ignore lang eh. No? Nagka-virus yan, i-ignore mo, i-restart mo, sisindi pa yan eh. Pero pagka pinabayaan mo ng pinabayaan at hindi mo pinagawa, hindi naalis yung virus, hindi mo napatay yung virus doon sa iyong cellphone, unti-unti masisira na yan at hindi na mag-i-start. Ang cellphone mo na ang siyang mamamatay. Babagal hanggang sa masira. Ganon din naman pagdating sa ating pananampalataya. Kung hindi natin meron ng virus, hindi natin pinapatay, nasa atin yung mga gawa ng mga laman. Hindi natin naalis, hindi natin pinapatay, unti-unti tayo ang papatayin spiritually. Papatayin ang ating pananampalataya. Kaya bago pa tayo patayin nun, ng mga virus na yon, tayo ang unang pumatay sa kanila. Doon sa masasamang gawa
natin. Kaya nga, ang una nating kalaban, yung atin din sarili. Paano natin pipigilan, susupilin yung ating sarili? Di ba sinabi ni Apostol Pablo yon? Sinusupil ko, hinahampas ko yung aking sarili. Baka sa anumang paraan do'y masumpungan din siya. Doon sa paggawa ng hindi maganda. Kaya kinakailangan supilin natin, patayin din natin kung ano yung mga ating ipinagkakasala. Ano ba yung buong katungkulan ng tao sa Diyos? Sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Buong katungkulan ng tao. Matakot sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos. Magkaroon tayo ng paggalang, pagsunod sa Diyos. Isabuhay kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yun yung pinaka-purpose, no? Katungkulan ng tao sa Diyos. Parang si Haring Solomon. Di ba si Haring Solomon? Sa kanya na lahat eh. Mayaman, matalino, lahat, nakuha na niya lahat. Pero sa bandang huli, ano ang sabi niya? Lahat ay walang kabuluhan kung wala ang Diyos. Natikman niya lahat ng bagay. Lahat ng kasaganaan sa sanlibutan ito. Pero kung wala ang Diyos sa buhay mo, walang kabuluhan. Mayaman ka man, matalino ka man, kung wala kang Diyos, wala kang sinusunod ng Diyos, hindi mo sinusunod yung utos ng Diyos, mawawalan ng kabuluhan ang buhay mo. Kaya yun ang sabi ni Haring Solomon, sapagkat yung tunay na buhay ay nasa pagsunod sa Diyos. Para pa rin isang smartphone, meron kang magandang cellphone, 100,000 ang halaga. Maraming magaganda ang designs. Maraming features, maraming mga application na nandoon. Pero kung hindi mo alam gamitin yung mga features na yon, hindi mo alam gamitin kung ano-ano yung mga nandoon, wala rin. Diba? Alam mo lang gamitin, Messenger, Facebook. Pero yung iba-iba doon, hindi mo na alam pindutin, hindi mo na alam gamitin. Hindi mo rin magagamit ng tama. Ganon din naman ang tao. Kahit successful ka, may pera ka, may pangalan ka, pero walang saysay kung wala kang takot at pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya napakahalaga nung sinasabi nga, matakot ka sa Diyos, sundin mo yung kanyang utos sapagkat ito yung buong katungkulan ng tao sa Diyos. Maging utos na sinalita ng ating Panginoong Jesucristo, kanino rin ba galing yung utos na yon? Sa 1:12:49-50, sapagkat ako hindi nagsasalita na mula sa akin sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siya nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kaniyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Mula sa Ama, yung utos ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kaya sabi niya, hindi maaring makapaglingkod ang Diyos, ang tao, sa dalawang Panginoon. No? Sapagkat ibigin niya isa, iiwan niya yung isa. At yung pag ang Diyos ang siyang ating inuna, ang ating inibig, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, nalalaman ko ang kanyang mga utos ay buhay na walang hanggan. No? So yun ang dapat na masunod ng bawat isa sa atin. Kahit nga na ang Panginoong Jesucristo, alam natin kung ano ang mga pinagdaanan noong siya ay nasa katawan tao, alam niya na darating sa punto na siya hamakin, na siya parurusahan, na siya ipapako sa krus, na siya papatayin. Pero ano ang sabi niya? Not my will,
but yours be done. Diba? Sabi niya, panalangin sa Panginoon, sa kanyang Ama. Kumbaga, maaari lumagpas sa akin ang sarong ito, pero mangyari ang ibig mo, hindi ang ibig ko. Diba? Sinunod niya yung kanyang Ama. Kung ano ang kalooban ng Panginoon, ng kanyang Ama, na siya ay dapat na dumating doon sa kamatayan, ipako sa krus, tinanggap niya sapagkat yun ang kalooban ng kanyang Ama. Ginanap niya yung pagsunod at pagtitiwala sa kanyang Ama. Kaya ano pa yung dapat nating gawin sa mga nangasulat sa banal na kasulatan? Huwag magsisihigit sa nangasusulat. Ang mga bagay nga ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. So, kung ano yung utos ng Diyos, yun ang dapat na gawin, sundin ng tao. Parang sa isang, halimbawa, merong orkestra, no? Meron diyang piano, may organ, may violin, no? May harp, may kung ano-ano pang mga instrumento. At isa lang conductor. Di ba? Lahat ng mga musikero na yon, lahat ng nandoon sa iba't ibang mga instrumento na yon, sumusunod sa isang conductor. Kung ano yung kumpas ng conductor, yun ang susundin ng mga bawat miyembro noong musikero. Pero pagka meron doon naghangad ng gusto niyang sumikat, magpasikat, electric guitar, bigla na lang niyang kinalambit na hindi ayon doon sa kumpas ng conductor. Magugulo. Hindi magiging maganda sa tenga ng mga nakikinig. Yung tugtog. Hindi ba? Masisira yung musika. Ganon din naman, pagdating sa pananampalataya, ang Pangulo ng Iglesia ang ating Panginoong Kristo. Kapag sinunod natin yung utos ng Panginoong Kristo, sinunod natin ang utos ng Diyos, may kaayusan. Kaya nga sabi, huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Pag humigit, merong humigit dyan sa bagay na nangasusulat. At iba-iba ang itinuro pagdating sa aral, magkakagulo sa iglesia. Diba? Kaya kung ano yung kumpas ng conductor, ano ang utos ng Panginoon, yun ang dapat nating sundin upang maging maayos ang pamamahala sa iglesia. Ngayon, may kabuluhan ba kung aral at utos ng tao ang susundin? Ang sabi pa rin ng ating Panginoong Kristo, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Sinipin ng Panginoong Kristo, sinabi ng Diyos, no? Sinabi ng Diyos sa kanyang bayan, no? Walang kabuluhan yung pagsamba nila. Kangino? Doon sa nagtuturo ng pinakaaral, mga utos ng mga tao. Hindi tinatanggap ng Diyos yung pagsamba na gawa lang ng tradisyon, utos ng tao, kung wala yung tunay na puso at katotohanan ng kanyang salita. Maaaring magmukhang tama, masarap pakinggan, pero hindi pala ayon sa kalooban ng Diyos, walang laman sa Diyos. Mga tradisyon o gawain na hindi galing sa Diyos. Ang Diyos ay nais ng Diyos na tunay na pagsamba sa Kanya. Katotohanan at pagsunod sa Kanyang salita. Parang, di ba yung mga sinikauna-unahan sa panahon ng ating Panginoon Kristo, yung mga Pariseo. Diba? Mga Pariseo, Saduceo, Eskriba, mga nagtuturo ng kanilang pinaka-aral, mga tradisyon, mga nakamulatang turo nila, tradisyon na kanilang nakasanayan.
mahigpit man sa tradisyon, sa ritual, pero ang naiiwan nila, ang hindi nila nasusunod, yung utos ng Diyos. Kaya mismo ang Diyos pa nga nagsasabi, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Kaya sila yung unang sinasaway ng Panginoon dahil mas inuuna nila ang tradisyon kaysa kalooban ng Diyos. Parang nagbigay ka ng isang malaking kahon, magandang regalo, box. Napakaganda ng design ng box, ng pagkakarap, may malaking ribbon, no? Maganda sa paningin. Kala mong mamahalin ng loob, pero nang buksan, walang laman. Ganon din pagdating sa aral. Kala mong napakaganda sa pandinig ng tao, pero puro pala turot aral ng tao at hindi purong turot aral ng Diyos. Maganda lang sa labas, pero walang laman sa Diyos. Kung hindi maaring maglingkod sa kayamanan, ano ang dapat na gawin sa kayamanan? Unang Timoteo 6:11, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Datapat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay nito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Takasan daw yung ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, yung pag-ibig sa salapi. Diba? Kundi ang ating gawin daw, pag iyo'y natakasan, ang sundin natin yung katwiran, kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis sa kaamuan. Yun ang dapat na manaig sa bawat isa sa atin. Ang pag-ibig sa salapi ay mapanganib dahil marami nitong inilalayo sa Diyos. Hindi natin sinasabing masama ang pera, pero ang pag-ibig sa salapi ang nagiging ugat ng maraming kasalanan. Kapag pera na ang inuna, nauuwi ito sa sakit, pang-espiritual, sa kasalanan, pagkasira ng pananampalataya. Kaya nga sabi doon sa verse 11, tinatawag ang mananampalataya na tumakas sa kasamaan at itaguyod ang kabanalan at tamang pamumuhay. Parang yung yan din ang binigay na halimbawa ng ating Panginoong Kristo, yung the rich young ruler. Mayaman siya, lumapit sa Panginoon, tinatanong niya ang paraan para siya'y maligtas. Sinabi ng Panginoon, eto, sundin mo, gawin mo. Mula po sa pagkabata, ginawa ko na yan. No, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya. Ginawa ko na po yan. Sige, isa na lang ang kulang sa iyo. Yung kayamanan mo, pagbili mo, ipamahagi mo sa mga dukha. Pero hindi niya nasunod. Namanglaw siyang lubha sapagkat siya'y totoong mayaman at hindi niya kayang iwan yung kanyang kayamanan para sumunod sa Panginoong Hesukristo. Ayun ang nakakalungkot. Di ba? Pinili niya yung kayamanan kaysa sa pagsunod sa Panginoon. Tingnan din natin, parang isang apoy. Kapag yung apoy nasa tamang lugar, magagamit mo. Nasa kalanyan, makapagluluto ka. Meron kang dapat na iinit, makapag-iinit ka. Meron kang dapat ilawan, makapag-iilaw ka. Pero kapag hinawakan mo ng mali, nakasusunog yung apoy. Nakasisira. Diba? Pagka mali ang paggamit mo sa apoy. Ganon din naman yung pera. Yung salapi. Pag ginamit mo ng tama, lalo na ginamit mo sa paglilingkod sa Panginoon, may silbi yung salapi mo na yon. Pero pagka ginamit mo sa mali, doon na nga mauuwi sa walang kabuluhan ang iyong salapi. Diba? Kapag tama ang gamit, blessing yun mula sa Diyos. Kapag inibig at inuna, nagiging panganib.
sa ating pananampalataya. Kaya saan dapat gamitin yung kayamanan? Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, na sila'y magsigawa ng mabuti, ito yung pinagsabihan niya, mayayaman, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamamigay, maibigin sa pamamahagi. Kaya yung tunay na kayamanan ay hindi pera, kundi mabubuting gawa. No? Doon mo dapat gamitin yung kayamanan mo. Gamitin para sa mabubuting gawa at pagiging mapagbigay. Gamitin ang buhay sa tama. Hindi lang yaman sa pera, kundi sa gawaing mabuti. Hindi makasarili, kundi may pusong tumutulong sa iba. Parang di ba nabanggit na rin niya, si Dorcas. No? Ang sabi, a lady full of good works. Talagang masipag siya sa paggawa ng kabanalan. Kaya noong mamatay siya, maraming umiyak, iniyakan siya. At nung dumating si Pedro, sinabi sa kanya, na kung pinakilala na kung sino talaga si Dorcas, napakabuting tao. Anong ginawa ni Pedro? Binuhay niya si Dorcas. Dahil sa mabubuting gawa, pagtulong sa kapatiran, pagtulong sa mahihirap, hiniling ni Pedro sa Diyos na buhayin si Dorcas. At nabuhay nga. Pinakita doon yung buhay na mayaman sa mabubuting gawa. Isipin din natin, parang ilaw, di ba? Pagka yung ilaw, itinago mo, walang silbi yun. Pero pagka ginamit mo, nilagay mo dyan sa gitna, magliliwanag yan. Maraming maliliwanagan. Magagamit ng lahat. Liliwanag. Ganon din naman sa salapi. Kapag yung salapi, sinolo mo, sinarili mo, hindi mo ginamit para sa paglilingkod sa Panginoon, walang kabuluhan ang iyong salapi. Diba? Mawawalan ng kabuluhan sa harapan ng Diyos. Kinakailangan, ang tao'y hindi maging maramot, kundi mapagbigay at ginagamit ang lahat ng kanyang mayroon sa kanya sa paglilingkod sa Panginoon. Para saan yung mabubuting gawa na ating tinitipon din? Sa iyon ng Timoteo 6:19, na mangagtipon sa kanilang sarili na isang mabuting kinasasaligan para sa panahon darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Yun ang ating hinahangad no? Makapanangan sa buhay na darating. Yung tunay na buhay na ipinapangako ng Diyos. Tayo parang bangko lang na nag-iipon. Nag-iipon tayo ng kayamanan. Kung meron kang bangko, meron kang account sa bangko, binidepositohan mo yan. Meron kang hinahangad na mabili sa darating na panahon. Nag-iipon ka. Kapag ka alam mo nang sapat na, yung naipon mo, i-withdraw mo na para makuha mo na yung hinahangad mong bilhin. Ganon din naman sa Panginoon. Tayo patuloy nag-iimpok ng kayamanan doon sa langit sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. At darating yung panahon, may withdraw natin yun, ipagkakaloob ng Diyos yun, lahat ng yun, doon sa kayamanan sa langit. Pagkakaloob ng Panginoon. Hindi mawawala, hindi masisira yung ating iniipon doon sa langit. Kaya kung ang kayamanan dito sa lupa ay nananakaw din ba yung kayamanan panlangit? Mateo 6:19-20, huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw, kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Paano mananakaw yun? Nandun sa langit. Hindi mananakaw na magnanakaw. Dito, wala na imposible ngayon. Nandun yung bangko, naghukay dito. Kaya nga sabi, nagsisipagnakaw sila, no? Nahuhukay
Pero pagdating sa kayamanan sa langit, hindi mananakaw. Kaya huwag ituon ang buhay sa kayamanang pansamantala, kundi sa kayamanang walang hanggan. Ang kayamanan sa lupa, mga pera, ari-arian, bagay na nawawala o nasisira. Yung kayamanan sa langit, mga mabuting gawa, pagsunod sa Diyos, buhay na walang hanggan ang reward ng ating Panginoon. Kaya yung mga bagay sa lupa ay temporary lang, pero ang sa Diyos, pang walang hanggan. Parang ito, nag-ipon ka man ng marami, nang sabi rito, ayan, nasyuman, nakuha mo ng lahat. Ikaw na pinakamayaman sa sanlibutan ito. Pero, mapapahamak ka rin. Sabi, sapagkat anong mapapakinabang ng tao na makamtan ng buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Ano din na may ipapalit mo doon? Hindi nating walang makabibili o suhulan ng Panginoon para doon sa buhay na walang hanggan. Makamit mo man daw ang buong sanlibutan, mapapahamak ka naman, wala rin. Kaya mas piliin natin yung kayamanan ng panlangit, doon tayo mag-ipon sa pamamagitan ng pagsunod sa ating Panginoon. Kung mapagtiyagaan natin yung paggawa ng mabuti, ano ang sabi ni Apostol Pablo? Sa Roma 2:7, sa mga nagsisipagtiyaga, sa mabubuting gawa, sa paghahanap ng kaluwalhatian at puri at nandi pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay kaugnay ng matyagang paggawa ng mabuti at paghahangad sa Diyos. Pagtsatsaga sa paggawa ng mabuti, hindi pa bago-bago, kundi tuloy-tuloy na kabutihan. Hindi pwede ang paglilingkod sa Panginoon, gumawa ka ng mabuti ngayon, bukas hindi. Gumawa ka ng masama, bukas gagawa ko ulit ng mabuti, susunod, masama naman. Hindi pwedeng ganon. Kinakailangan tuloy-tuloy. Diba? Ang sabi nga, consistency is the key. Diba? Parang si Job, naging consistent yung mga gawa niya. Mayaman siya, naglilingkod siya sa Panginoon. Maganda ang kanyang kabuhayan, meron siyang magandang pamilya, naglilingkod siya sa Panginoon. Namatay ang kanyang mga anak, naubos ang kanyang kabuhayan, nagkasakit siya, ganun pa rin ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Tuloy-tuloy, hindi nagbago. Hindi mainit ka ngayon, bukas malamig, bukas mainit, malamig. Hindi pwede. Kinakailangan consistent. Tuloy-tuloy, kung ano yung mga ginawa mo, paglilingkod sa Panginoon, sa hirap at sa ginhawa, patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo maglilingkod dahil pinagpala ka lang, dahil binigyan ka ng bagay na hinihiling mo sa Diyos. At pagka nawala, nagkaroon ng mga problema sa buhay, kalilimutan mo na ang Diyos. Hindi dapat ganon. Kailangan tuloy-tuloy. Kaya sa kabila ng matinding pagsubok, manatili tayo tapat sa Diyos. Huwag tayong bumitiw sa ating pananampalataya. Kaya ipinakikita rin dyan yung pagtsatsaga sa gitna ng hirap. Di ba parang isang, nabamagit ko na rin, parang isang sumali sa marathon, sinalihan mo marathon, tapos pagkabilis-bilis ng takbo mo, hindi naman pabilisan lang yun, kundi talagang yung endurance, hindi naman sprint, kundi marathon ang iyong sinalihan. Ang mahalaga doon, makatagpos ka doon sa iyong takbuhin. Maging matibay ka sa iyong pananampalataya para matagpusan mo. Maging malakas, kumbaga sa marathon niya, meron kang stamina. Di ba? Na nandoon yung pagtsatsaga mo rin para matapos mo ang iyong takbo. Kaya, hindi maaaring hati ang puso ng tao sa Diyos at sa ibang bagay na inuuna
kaysa sa Kanya. Tulad ng kayamanan o sariling kagustuhan. Dahil sa huli ay may isa talagang maghahari sa ating buhay. Kaya ang mensahe nito ay malinaw na dapat tayong pumili kung sino ang ating tunay na paglilingkuran. Sapagkat ang tunay na pagsunod sa Diyos ay nangangahulugang Siya ang una at sentro ng lahat ng ating desisyon at pamumuhay. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Elder Ferdinand Del Rido, para sa magandang mensahe. At sa ating pagtatapos, tayo po iawit ng ating panalangin, numero 94. At pauna po tayo sa panalangin ng ating mahal na pastor, Pastor Rolando Fajardo. Tumayo po tayong lahat.